Good morning! Ang aking ire-report ngayon ay what are a measure of covariability? Ano nga ang measure of covariability? Kapag sinuri nga natin ang resulta ng mga pagsusulit, iniisip natin kung bakit ganito ang mga score. Ang mga measure ay pagbabago ay nagpapakita kung paano makaugnay ang dalawang pagsusulit o bagay. Ang isang measure ay hindi lang dahil sa isang bagay, may iba pang mga bagay na nakaka-impluwensya rin. Talakayin natin dito ang dalawang measure na pinapaniwala ang may connection. Ang ugnayan ng dalawang score. Kapag gusto nating malaman kung gaano kalapit ang relasyon ng dalawang score, ginagamit natin ang correlation coefficient. Ito ay numerong mula sa negative 1.0 hanggang positive 1.0. Ang negative 1.0, ito yung habang tumataas ang isa, bumababa ang isa. 0.0, ito yung walang ugnay. Positive 1.0, sabay silang tumataas o bumababa. Sa mga pag-aaral, bihira lang ang saktong 0.0, positive 1.0 o negative 1.0. Kadalasan ang numero ay malapit sa positive 1.0 o negative 1.0. Perfect positive correlation. Ang diagram ay nagpapakita ng isang relasyon kung saan habang tumataas ang reasoning, tumataas din ang creativity. Ang mga tuldok ay halos nasa isang tuwid na linya na pataas. Ang perfect negative correlation, ipinapakita dito na habang tumataas ang math, bumababa naman ang literature. Ang mga tuldok ay bumubuo ng isang linya na pababa. Ang no correlation, sa diagram na ito ay walang makikitang pattern o direksyon sa mga tuldok na nagpapahiwatig na walang kaugnay sa pagitan ng dalawang variable. Ito nga ang halimbawa ng mga correlation coefficient. Mayroon ang dalawang paraan para kalkulahin ang R correlation o coefficient. Division score formula. Ito ay ginagamit para malaman kung gaano kalayo ang bawat score mula sa average. Ang pangalawa dito ay raw score formula. Ito ay mas madali dahil kailangan mo lang ilagay ang mga scores sa formula. Ang calculator ay makakatulong dito. Ito ay ginagamit din para malaman ang relasyon sa pagitan ng dalawang set ng data. Ito ang mga simbolo. Computation per correlation for raw score data. Number 1, collect data. So, dito nga you need a data for two variable, x and y. So, halimbawa ang x ay reading at ang y ang problem solving. So, ang pangalawa dito ay calculate the sum. So, kailangan mong kalkulahin ang mga sumusunod. Number 3, use the formula. The formula for the person of correlation coefficient. So, yan nga yung mga sa picture, yan yung mga halimbawa. Yung pangatlo ay use the formula. The above mathematical processes give a correlation coefficient of 0.705 between performance score and reading and problem solving. So, ibig sabihin kapag mataas ang score sa pagbabasa, malamang mataas din ang score sa paglutas ng problema at vice versa. There are some precautions to be observed with regard to the computing dress correlation coefficient. So first, it should not be interpreted a percentage as 0.705 should not interpreted as a 70%. Ang coefficient of determination squared kung gusto mong mas maintindihan ang 0.705. Kailangan mong kunin ang square mo ang R. Ito ay nagpapakita kung gaano karami ang pagbabago ng isang bagay ay konektado sa pagbabago ng isang bagay. Halimbawa, kung ang R ay 0.70, ang R2 ay 0.49 o 49%. Ibig sabihin ang 49% ay pagbabago sa isang bagay ay maaaring ipaliwanag ng pagbabago sa isa pang bagay. Kung may square root of 2 na 0.49 sa pagitan ng score sa pagbabasa at paglutas ng problem, ibig sabihin ang 49% ng pagkakaiba-iba sa score sa paglutas ng problem ay konektado sa isang score sa pagbabasa. Ang natitirang 51% ay dahil sa iba pang mga bagay. Hindi ibig sabihin na ang matataas na score sa pagbasa ay direktang sanhi ng mataas na score sa paglutas ng problem. Pinapakita lang nito na may kaugnay sila.
Makikita nga sa picture ang isang Venn diagram na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng reading and problem solving. Ang pagkasanib sa bahagi ng dalawang bilog ay may level na 49%. Pinapahawatig nito ang 49% ng pagkakaiba-iba sa paglutas ng problema ay nag-uugnay sa mga kasanayan sa pagbabasa. Coverage of performance in reading and problem solving. So, ang una nga dito, open the data editor. So, ito ang lugar kung saan mo ilalagay ang iyong mga data. So, ang pangalawa ay go to variable view and label to variables that you considering the correlation. So, ito naman dito mo ilalagay ang mga pangalan ng mga variable na gusto mong pag-aralan. Halimbawa, ang reading and problem solving. Siguraduhin na ang skill ay nakalagay sa measure. From the menu bar, click Analyze, go to Correlate, then go to Vibrate. So, ang una, i-click ang Analyze sa menu bar. Pumunta sa Correlate, piliin ang Vibrate. Sa susunod na lalabas na window, ilagay ang mga variable na gusto mong pag-aralan. Siguraduhin na naka-check ang person kung gusto mong gamitin ang person correlation. Move the lever from the left square to the square label. Variables select the person under correlation coefficient from the time being do not be bothered yet by test of significance, press OK. So, ilipat ang variable. I-click ang mga variable halimbawa reading and problem sa kaliwang kahon at ilipat ang mga ito sa kahon na may label na variable. Pangalawa, ipiliin ang person, siguraduhin na naka-check ang person sa ilalim ng correlation coefficient. I-click ang OK. Pagtapos nito, lalabas ang resulta ng correlation coefficient. Number 6, person correlation. Ang correlation coefficient sa pagitan ng reading at problem solving ay 0.705. Ibig sabihin, may katamtamang ugnayan sa pagitan ng dalawang variable. Ang total, ang value na ito ay 0.023. Kung mas mababa ito sa 0.05, ibig sabihin ang correlation ay statistically significant. Ibig sabihin hindi ito basta-basta nangyayari. Ang n ito ang bilang ng observation of 10. Ilagay ang mga variable, i-click ang reading at ilagay sa y-axis, tapos i-click ang problem at ilagay sa x-axis. Then, i-click ang OK. Pagtapos nito, lalabas ang scatter plot na makikita mo kung paano nagbago ang score sa problem depende sa score sa reading. Sa scatter plot, makikita mo ang bawat observation bilang isang tuldok. Kung may pattern, halimbawa pataas na linya, ibig sabihin may correlation sa pagitan ng dalawang variable. Kung mas marami kang data, mas malinaw mong makikita ang correlation.